morning po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Amen. Di naman po halata sa inyong mga mukha. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Amen. Kung kayo masaya, tayo magsitayo. Tayo po yung habit. Kunin po ang mga sambok po sa page 153. Glory to His name. Buklatin po natin ang ating mga Bibles po sa Proverbs chapter 3. Amen, nandiyan na po ba lahat? Amen? Amen. Ano po? Basahin ko po sa verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang umabot po tayo sa verse 35 po. Amen. Verse 1, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Verse 2, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise into thine eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be well in Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy heart be filled with thy treasures shall trust. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the ear of the fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Let of days in her right hand, and in her left are riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that behold, and wonder and happy is everyone that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down in dew. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they bring thy life unto thy soul, in the grace of thy
shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down and shalt not be afraid, yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall give thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Say not in Devise not evil against thy neighbor, seeing he dwelleth securely by thee. Strive not with a man without cause, if he hath done thee no harm. Envy thou not the oppressor, and choose none of his way. For the forward is abomination to the Lord, but wickedness is righteous. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesseth the habitation of the just. Surely his forehead is wonders, but he that hateth praise of the Lord. Amen. Last verse, ready, read. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of souls. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa salita po ng Diyos na ating binasa ngayong umaga. Amen. Are you happy this morning? Amen. At salamat sa Diyos. Ngayon po ay the first Sunday ng buwan ng Mayo, mga kapatid. Bira, Mayo na mga kapatid. Amen. Tapos na po ang apat na buwan, mga kapatid. Kailan lang tayo nag-anniversary? March ngayon, Mayo na. Amen. Praise the Lord. Sabi po ng Bible po dito, mga kapatid, dyan sa verse 13. Basahin natin verse 13. Ready? Basa. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Sabi ng Bible, masaya. Sabi ng Bible, ang isang tao na nakatagpo ng karunungan. At ang tao, sabi ng Bible, na nagkakaroon ng pangunawa. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, amen, dapat aalis tayo masaya, amen? Ibig sabihin, nakatagpo ka ng karunungan, amen? Ibig sabihin, ikaw ay nagkaroon ng pangunawa, amen? Ngayon, kung malungkot ka, mga kapatid, ibig sabihin, wala kang natutunan, amen? We need to be happy this morning, amen? We are in the church, amen? Okay, so ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong lesson. We are in the second part ng ating pong ng ating Sunday school. It's all about demonstration of faith. Last week, napag-aralan po natin, it's all about public testimony. Okay, public testimony. Demonstrasyon o pagpapahayag ng ating pananampalataya. Okay, patutuo sa publiko. Ngayon naman po sa private. Private testimony, our home. Joshua 24. Sayin natin nating text verse sa Joshua 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Okay, nandiyan po kayo. Familiar verse, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, basa. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. You see, the decision of Joshua being a father of his family, ang kanyang desisyon, siya ay nagsabi, as for me and my house, we will serve the Lord. What does it mean? The decision of the father is the decision of the family. Amen? Kung tatanungin niyo ako, 10 ng aking tahanan, sabi niya, ang aking may bahay at ang aking mga anak, maglilingkod kami sa Diyos. Amen? Sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 5, verse 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Okay, let's read all together. Once again, ready, read. But if any provide not for his own, and especially for those his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Kasi sabi po ng Bible, mga kapatid, ang isang, actually, ito po ay para sa ama ng tahanan. Ang isang ama ng tahanan, hindi siya makakapag-provide, sabi ng Bible, ng pangangailangan ng kanyang pamilya, especially, sabi ng Bible, ng kanyang tahanan, sabi ng Bible, ay worse pa siya than sa infidel. Ibig sabihin sa mga hindi mananampalataya. Kasi makita niyo po yung mga hindi mananampalataya, sila yung nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Di po ba? Amen? Amen? Kung tayo po yung mananampalataya, we cannot provide for our own family, sabi ng Bible, worse than infidel. Tandaan po natin ang provision ng pangangailangan ng ating pamilya, material, physical, financial, but most especially spiritual. Amen?
spiritual, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, yung ating pag-aaralan po natin is all about the demonstration of our faith, private or home testimony. Dakilang Diyos, we are so thankful, O God, sa inyo pong dakilang biyaya that you have given to us this morning, O God. Thank you, Lord. This is the first Sunday of the month of May. Thank you, Panginoon, sa inyo pong pagpapala sa nakarang buwan. Muli po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong mga anak. They're in the church on time and even before the time. Salamat po sa mga bisita at mga guests po, Panginoon Lord. Nakarating din po, Panginoon, sa pagpanambang ngayong umaga. Pagpapalain niyo po ang aming pong lesson. Bless niyo po ang iyong lingkod po, bigyan po, Panginoon, karunungan galing po sa inyo. Again po, sa bawat isa makikinig po, Panginoon, pagpalain niyo po, bigyan po ng pangunawa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat bahagi na kayong pong pagpanambahan. Kayo po ang siyang maluwalhati at kayo po ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Patawad po sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Ang latilin po namin dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. And you may be seated. Muli magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Meron na po kayo lahat ng acts ngayong umaga. Meron po kayong acts. Pakitaas na po ang inyo pong kopya po ng acts po. Yung ating pong kopya po sa ating lesson this morning. You must have your own. Para meron po kayong masusundan, mga kapatid, sa ating lesson ngayong umaga yan sa ating page 2. Okay? As an introduction of our lesson, our home, andaan po natin, ang ating tahanan ay isa sa dakilang regalo ng Diyos apart from the church sa ating bilang isang tao at anak ng Diyos. It is a place where we could truly belong, share our happy and joyful moments, laugh and cry with the siblings, and grow in the grace and mercy of God. The family is the first institution. Ang unang institusyon, mga kapatid, ay pamilya. Okay? Ang una po, mga kapatid, na establish ng Diyos ay family. Amen? And then government, and then the church. Okay? Ang unang pamilya, mga kapatid, ay yung pamilya sa Garden of Eden. Mga kapatid, amen? Si Mr. and Mrs. Adam and Eve, amen? Okay? At yun po yung unang family. Pero makikita po natin, mga kapatid, ang pamilya, yun po yung inaatake ng diablo. Kaya makikita natin, even the first couple, inatake ng diablo. Okay? At sa Genesis, mga kapatid, mababasa po natin kung paano po sila nilinlang ng diablo. Itong si Eva sa si Adan. Kaya nga nahulog sila sa pagkakasala because the devil is wanting, mga kapatid, to what? To cut the relationship and fellowship of man with God. At dahil nagkasala, mga kapatid, ang unang tao, ang unang pamilya, at tayo po'y lahat galing, mga kapatid, kay Adan, ay tayo po'y makasalanan. Amen? At maging ngayon sa ating pong panahon, kapatid, ang pamilyang Kristiyano, yan po ang inaatake ng diablo at maging ang kanyang mga kampon. Ngayong umaga, as we study the importance of the home, we will learn what a genuine healthy home is. Pag-aralan po natin kung ano ba yung genuine healthy home. Yan ba yung maraming pagkain? Yan ba yung mga hindi nagkakasakit? Yan ba yung mga maraming pera? Yan ba yung mga lahat provided, mga kapatid? Okay? Ay babatay natin mula po sa salita po ng Diyos. So number 1 of our lesson, Roman numeral number 1, a healthy home is a place of togetherness. A healthy home is a place of togetherness. Basahin po natin Deuteronomy chapter 6. Sa inyo pong Biblia, buksan niyo po ang mga Bible sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 verse 7. Tignan niyo po. Chapter 6 verse 7, are you there? Okay, ready, basa. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. You know what? During the Old Testament time, wala pong schools. Wala pong school, mga kapatid. Ang paralan ng mga bata sa tahanan. Ang kanilang mga guro ay mga magulang. Okay, ang mga magulang, parents ang nagtuturo. Ano pong tinuturo nila? Salita po ng Diyos. Sabi po ng verse 6, basahin niyo po verse 6. Ano po yung dapat ituro? Verse 6, let's read. Shall be in thine heart, sabi ng Bible, and thou shalt teach them. Ituro mo sa kanila, sa iyong mga anak, ng may kasipagan, sabi ng Biblia, at ito'y sasalitain mo pag sila'y nakaupo sa inyong tahanan, pag kayo'y naglalakad, pag kayo'y nakahiga na, at pag kayo'y gigising.
You see, mga kapatid, amen? You see the responsibility of the parents in their family, okay? Kaya kung kayo yung mga maliliit pang mga anak, ay napakalaking adbantahe yan, mga kapatid, amen? Amen! Napakalaking adbantahe yan sapagkat matuturuan nyo talaga mga maliliit na mga bata. Ayun po nung kami, si Kian ay maliit pa, bago siya patulugin, pinag-memorize ko muna ng verse. Pinagre-recite ko muna. Magtutulog na ng gabi, mga kapatid, mag-recite ka muna ng verse. Recite muna ng verse. Pag-reciting ko muna siya, mga kapatid. Sabi ng Bible, habang kayo nakaupo, habang kayo naglalakad, kaya nga mahalaga, ang ama ng tahanan, mga kapatid, may alam na salita ng Diyos. Amen? Kasi ano ituturo mo kung ikaw mismo walang alam? Dapat meron kang memorize, amen, na mga verses mula sa Biblia, mga kapatid. Kaya marami po tayong mga memorize na salita ng tao. Ang magandang memorize natin, salita ng Diyos, amen? Okay? We need to recite unto them, sabi ng Bible. Pag sila'y naglalakad, yun po yung ating pong babanggitin sa kanila. Pag ang mga anak, mga kapatid, sila po ay sasala, o pag sila po, mga kapatid, hindi po magpapasakop, di sabihin mo, Ephesians 6:1, ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, kanino ka susunod? Sunod ka sa Diyos, sabi ng Bible, obey your parents. Sinong susunod? Magulang ba o anak? Magulang po ang anak. Kaya nga ang salita ng Diyos, mga kapatid, pinagtitibay ang authority ng mga magulang. Amen? Hindi dahil ang mga anak ay isang araw magagaling na sila sa kanilang mga magulang, sila na masusunod. No! Amen! It's still the parents. Amen? Hanggang ang mga anak, kapatid, nasa ilalim ng iyong bubong, ng iyong tahanan, dapat sumunod sila sa inyo. Amen? Kung ayaw nilang sumunod, di palayasin nyo. Ano niyo po, kapatid? Nasa bubong ng iyong tahanan dapat sumunod sila. Sabi ng Bible if we are not letting them obey us, mga kapatid, o kung pinapabayaan natin sila po hindi susunod sa atin, mga kapatid, tayo po ang nagpapalaki ng mga batang disobedient sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga, mayroon tayong Sunday school ng mga bata, tinuturo sa kanilang pagsunod. Okay? Mahalaga na sila po ay matuto ng pagsunod, mga kapatid. Letter A, association is well shared in a healthy home. Association is well shared in a healthy home. Kaya kung meron pong pagsama-sama, mga kapatid, dapat sa tahanan. Friendship, fellowship, and relationship are vital ingredients in a healthy home. Thus, every member of the Christian home must demonstrate humbleness. Kailangan po ng pagpapakumbaba. It is only, number one, it is only through humility that each member of the family will submit to one to another. 1 Peter chapter 5, verse 5. Buksan niyo po mga Bible ninyo. Kaya mga anak, basahin niyo. First Peter chapter 5, verse 5, let read. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisted the proud and giveth grace to the. Kasi sabi ng Bible, iniiwasan ng Diyos, tinatanggi ng Diyos ang mga proud, mapagmalaki. Ngunit, sabi ng Bible, itinataas niya ang mga mapagpakumbaba. Sabi ng Bible, ye younger, kayong mga nakakabata, sabi ng Biblia, amen? Kayo'y magpasakop sa mga nakakatanda, amen? Amen? Nauna sila sa iyo, kapatid, kaya dapat igalang mo sila, amen? Hindi ka naman naging tao kung wala mga magulang mo Tapos kung sagot-sagutin ng mga magulang ngayon, akala mo naman mayroon na may pagmamalaki. Kahit meron ka na may pagmalaki, tanda mo magulang mo pa rin yan. Amen? Kaya kailanman hindi ka nagkaroon ng sipin mo yan, halimbawa na ipakanak ka, kapatid, sa teroristang pamilya. At kaya tinuturuan ka ng pumatay ng tao. Manahan niyo po, kapatid, amen? Salamat ka ngayon, kapatid, amen, may pamilya. Kaya mahalaga, kapatid, ang mga pamilya, talagang nasa pagaya niyan, o nandito dapat ang mga anak, nandito rin mga magulang. Para at least parehas na nakakapakinig. Na ang ituturo, mga kapatid, amen? Parehas na nakakapakinig. Kaya in order for the family to be healthy, each member should be associated with whom? With the Savior personally. Dapat associated po tayo sa ating tagapagligtas personal. Marami tayong mga asosasyon, marami po mga sinasalihan ng mga, di po ba, ang dami po mga asosasyon ngayon, di ba ba, amen?
Ang daming mga grupo-grupo ngayon na sinasalian. Bakit sinasalian? For benefits. Tama, amen? Hindi ka naman sasali sa asosasyon kung walang benepisyo yan. Tama, amen? Amen? Pero tandaan po natin mga kapatid, wala nang pinaka-benepisyo mga kapatid, nasalihan natin, o kaya dapat tayo po'y associated personally, kundi sa ating tagapagligtas ang Panginoong Hesus-Kristo. Each member of the family should have a close relationship with the Lord at the home. Dapat ang bawat pamilya ay meron pong malapit, meron pong close na relasyon na sa kanyang Panginoon, mga kapatid, sa tahanan. Kaya individual po yan, personal po yan. Okay? Personal po yan. Ang ating relasyon dapat sa Diyos. Ang ama ng tahanan malapit sa kanyang tagapagligtas. Ang ina ng tahanan ay malapit sa kanyang tagapagligtas. Ang mga anak, amen, ay dapat personal din malapit sa kanyang tagapagligtas. Amen? Amen. Are you saved? Amen? So, sabi ng Bible, Psalm 127 verse 1, basahin niyo po. Psalm 127 verse 1. Psalm 127 verse 1, ready, basa. Except the Lord built the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in. Sabi ng Bible, liban ang Panginoon siyang magtayo ng tahanan, sabi ng Bible, walang halaga, walang kwenta, sabi ng Bible, maging sa kanilang nagpapagal. Ang tao man nagtatrabaho, mga kapatid, maghapon, okay? Tandaan po natin po yan. Pero kung hindi naman ang Panginoon ang nagtatay, sabi ng Bible, vain. Ibig sabihin ng vain, walang halaga. It is useless. It is nothing in the sight of God. Amen? Walang halaga. Ang tao po ay nagpupuyan man, magiging sa kanyang trabaho, pero kung wala naman ang Panginoon sa kanyang buhay, mga kapatid, it is vain. Walang kwenta, sabi ng Biblia. You understand, mga kapatid? Ay dapat magpagal po tayo sa isang bagay na may kwenta. Amen? Amen? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, your labor is not in vain in the who? In the Lord. Ay dapat sa Panginoon tayo nagle-labor. Kaya yan, araw ng linggo, mga kapatid. Sino yung pinapayagan natin na mag-build ng ating buhay? Ay sabi ko nga, pag araw ng linggo, nandito tayo. How about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Where are we? Nasaan ang ating pong pamilya? Okay, association. Ay napaganda kapatid na sa loob ng tahanan ay magandang pagsasama ng pamilya kapatid. Amen? The leader of the home is the father and the mother will submit and the children will obey. Amen? Not only association, not only accommodation is well shared in a healthy home. Accommodation is well shared in a healthy home. The home must be a place where togetherness is housed. Ang ating tahanan, mga kapatid, ay dapat the best place na kung saan nandun nagsasama-samang pamilya. Family members must receive a first-class accommodation in the home. Dapat first-class accommodation, mga kapatid, ng pamilya sa tahanan. Amen? Amen? Kaya nga, sa family, mga kapatid, di po ba? Okay? Minsan, ang mga bata, gusto nilang itrato na sila yung mga prinsesa at mga prinsipe. Pero tanda mo, kung merong prinsesa at prinsipe, meron din pong hari at reyna. Amen? Amen. Eh, dapat itrato mo rin mga magulang mo, hari at reyna. Kung gusto mong matrato na ikaw ay prinsesa at prinsipe. Okay? It must be first class. Okay? Accommodation sa tahanan, mga kapatid. Though discipline and house rules are necessary, dapat meron po yan. Meron pong disiplina, meron pong house rules. Because if without rules, mga kapatid, there will be chaos. Yung kanya-kanya ba, kung anong gustong gawin, yun lang na sundin. There will be chaos. Bagamat nandoon ang disiplina at ng rules sa tahanan, the children must have the freedom to express their love, their gratitude and affections. Dapat ang mga bata ay na-express nila ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagpapasalamat. E minsan kasi mga kapatid, ay ang mga bata natin ngayon, mga kapatid, nakulong na mga kapatid sa digital world. Nakulong na sila mga kapatid sa cellphone, sa tablet, sa kapsul. Diba, Amen? Nakulong na po sila. Wala ng expression of love. Wala ng expression of gratitude and affection. Ay iba na kanilang affection ngayon, mga kapatid. Gawa ng influensya ng kanilang napapanood. Ay makita mo mag-isa, nag-iiyak. Ba't kami iiyak? Kasi hindi sila nagkatuluyan. Yung mga iniiyakan na mga yan.
Di ba? Yun ang impluensya, mga kapatid, ng kanilang affection. Minsan, nawawala na yung gratitude. Actually, hindi minsan. Oftentimes. Bihira na nga lang ang nagpapasalamat eh. Amen? Dahil akala ng mga bata, automatic na lang lahat kasi. They are not already expressing their gratitude. Actually, they don't understand already gratitude. Hindi na nila nauunawaan, mga kapatid, talaga yung gratitude. Eh dapat, parents, ipaunawan natin. Amen? That in the home, mga kapatid, marunong sila magpasalamat. Amen? Kasi kung sa tahanan, mga kapatid, di sila marunong magpasalamat, ay pili ako, pagdating din sa labas, di nila marunong magpasalamat mga yan. Hindi rin marunong magpasalamat. Maliit man o malaking bagay, mga kapatid, ay dapat ipinagpapasalamat. Amen? Dapat ipinagpapasalamat. Makahingi ng baon, ibigay ang baon, basta lang sablutin na yung 100 pesos o 500 pesos, wala malang pagpapasalamat. Para bagang automatic ng lahat ng bagay. That's the expression of gratitude. Amen? Eh, minsan kasi tayo mga magulang, pinabayaan na lang din natin. Na hindi na rin sila nagpapasalamat. Ibalik natin yung mga kapatid. Parents should learn to accommodate the weakness of each family member. Meron pong weaknesses ang bawat isa. Kaya may kahinaan po, mga kapatid. Amen? Let's accommodate it. Ibig sabihin, unawain din naman natin yung kanilang kahinaan. There are no perfect children because there are no perfect parents as well. Amen? Walang perfectong mga bata. Sapagkat wala din perfectong magulang. Amen? Okay? Isang bagay na iwasan po natin, mga kapatid, stop comparing each other. Amen? Stop natin comparing. Okay? Stop natin comparing ating pamamanak at kayo din mga anak. Ay huwag niyo pong ikumpara din. Ay bakit yung mga magulang ng kapitbahay, pag matulog sila alauna, madaling araw, pinapayagan naman sila. Aba, di pumunta ka na to. Eh sino po magulang mo? Eh sino po magulang mo? Mga magulang din, mga kapatid. Ay huwag na rin ikukumpara mga anak natin. Magkaiba po ang kakayahan nila. Amen? Magkakaiba po ang kanilang kakayahan. Okay? Kaiba po. Kaya dapat i-uplift po natin sila, mga kapatid, sa kaayusan at sa karunungan in the nourishment of the Word of God. The demonstration of discipleship must be well implemented first in our own family members before we could successfully apply it into other family. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang ating pong tahanan, mga kapatid, amen, fed up, prayed up, mga kapatid, and fed up with the Word of God. Amen? Amen? Hindi lang dapat sa simbahan may salita ng Diyos. Eh dapat sa mga tahanan ay may salita pa rin ng Diyos, kapatid. Amen? Amen? Okay? Lalo nga po sabi ko sa inyo, mga maliliit na mga bata, ang gandang turuan mga maliliit na mga bata. Eh mga young people ngayon, ang hirap na silang hilain eh. Ang hirap silang hilain mga teenagers. Kasi bakit? Ang dami na po nila mga influensya sa labas. Okay? Ang dami na nagpipigil sa kanila. Ang dami na nilang pinagkakaabalahan ng mga bagay hindi naman para sa Panginoon. We need to capture them, mga kapatid. Amen? Amen? And the only person, mga kapatid, that can capture, mga kapatid, none other than the parents. Amen? You have them in your home. Exercise your authority. Exercise your authority. Saan ba kita dadaling? Hindi ba dadaling ka naman sa kayusan? Dadaling kita sa kayusan na. Dadaling kita sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa kalooban ng dyablo. Kalooban ng Panginoon. Amen? Eh kung kalooban ng Panginoon yan, alam mo kapatid, kahit pilitin mo, di pilitin mo. Ano ang natin kapatid? Amen? Amen? Huwag tayo maniwala kapatid, minsan sa kanilang pagsuot. Eh, hindi sisimba, busy daw, may gagawin. Sigurado ka ba sa gagawin niya yan? Ano yung gagawin niya? Sige, HMS mo, anong gagawin mo? Sige nga, ano yun? Number 1. Number 2. Number 3. O, sige, payagan kita. Pagbalik ko, check ko yun ha. Ginawa mo ba? Okay, amen. Ibig sabihin mga kapatid, tandaan po natin, we cannot get what we expect. We get what we expect. Amen? Nag-expect tayo pero hindi naman natin ini-inspect. Inspect natin para malaman po natin mga kapatid kung tama nga ba ang kanilang pinagsasabi mga kapatid. Amen? Hindi dahil natin pinagdududahan natin sila mga kapatid. Pero tandaan po natin, sabi ko may influensya sa labas. Okay? At hindi po natin alam ang impluensya na meron po sa kanila. Affection, letter C, is well shared in a healthy home.
affection, the love of Christ. Number 1, the love of Christ must be first taught and felt in the home of every Christian. Dapat ang pag-ibig ni Kristo ang kanilang matutunan. Mga kapatid, hindi po yung mga love life ng mga artista sa telebisyon. Amen? Ang mga magulang ay nagsipagharapan sa telebisyon at nanonood, kapwa mga anak, mga kapatid, ng mga love life, ng mga istorya, mga kapatid, sa telebisyon. Kasama mo ang mga anak mo, 12 years old, makita mo, naghahalikan. Isang araw, yung anak mo may kahalikan, magagalit ka. Amen? Yung samantalang masaya kayo, nanonood doon sa mga naghahalikan sa telebisyon. Doon yung anak mo na, nagreklamo ka na. Do you understand me? Amen? Okay? Ako po hindi perfectong tatay. Meron din po akong mga pagkukulang at may pagkakamali ko. I'm not perfect. So is my children. So are my children. Hindi rin po sila perfect. But praise the Lord, we are a perfect God. We are the perfect Bible. Amen? Yan po yung pinakamainam, mga kapatid. All Christian parents are responsible to create a heaven in the home through their close relationship with the Lord of the home and with each other. There must be, we need to create our home as a heaven on earth. Amen? Habang nandito po tayo sa lupa, mga kapatid, dapat yung tahanan natin ay langit dito sa lupa. Amen? Amen? May awitin ng mga magbabarkada sa sanlibutan, di ba awitin nila? Sa langit wala ng beer, that's why we drink it here. Sa langit wala na ng beer, dapat magkalamulang muna here. Pero din po. Okay, tingnan natin po yun. Tama yun, wala nang beer sa langit. Kaya nga dapat ang tahanan nyo langit dito sa lupa. Dapat walang beer sa inyong tahanan. Amen? Naunawa nyo po? Makita mo, rate mo, mga kapatid, naman, alak. Kaya natuto mga bata uminom ng alak kasi bakit nakikitikim? 8 years old pa lang na bata, di po ba? Nakikitikim na doon sa beer sa alak. Kaya kakalungkot ka kung pundador pa yun eh. Ay, pastor, pa naman po ito. Chivas Regal. Imported po ito. Ay, kahit imported yan. Naunawa niyo po, kapatid, amen? Okay. And gawin natin ang ating tahanan, sikapin natin ang ating tahanan, langit dito sa lupa, kapatid. Amen? Amen! Ay, dapat yung tahanan walang astray. Amen? Amen. Eh, display lang po yan, pastor. Naggawa ka ng display, astray pa? Eh, bakit merong abo? Eh, parang real po siya. Eh, bakit umuusok pa? Ay parang pa naman, press na press pa yan. Para talagang totoong-totoo. Gawin natin ang ating tahanan, langit dito sa lupa, mga kapatid. Amen? Okay? Time well spent. Kailangan ng oras na ating spend sa ating pamilya in creating a healthy environment in the home. Parents should spend a quantity and quality time together with their children. Kayo po yung nagtatrabaho, mga kapatid, pinagigihan nyo yung pong trabaho, pero you need to give time to your children. Amen? Amen? Anong araw, mga kapatid, sabi ko nga, nung wala pa kami, di pa kami full time, nagtatrabaho kami dalawa ni Mrs. Dalawa na anak namin, siyempre, gawa ng sa San Pedro po kami pubirang. Hirap na nga buhay, lahat binibili mo, lahat bayad dito, lahat bayad yan. Mrs. Kobe naman, nagtrabaho siya, nagtrabaho po siya. Tatlong beses po siya na nakapagtrabaho doon, naglipat-lipat. Pero yung pinakahuli, maganda yung kanyang trabaho. Okay? Semicon company, US company, maganda. Project-based po siya. Maganda yung kanyang trabaho. Pero si Abby noon, nagto 2 years old na po siya. Amin pong bunso. Ang nag-aalaga noon, mga kapatid, iniiwanan lang po namin yung kapitbahay namin na close friend doon sa San Pedro. Siya po yung nag-aalaga, siya po iniiwanan. Naiiwan po sa kanya. Eh siyempre, may edad, mga 50 plus, matanda. Aba si Abby, matatas siya magsalita noon, kapatid. Eh parang matanda magsalita eh. Parang matanda na magsalita. Kausap ko, parang matanda. Eh siyempre matanda yung nag-aalaga. Sabi ko kay Ma'am Dayan, sabi ko, ma, tumigil ka na sa pagtatrabaho. Dapat mabantayan mo mga bata. Mabantayan mo si Abby, lalo na. Kaya bagamat maganda yung kanyang kita, kapatid, pinatigil ko siya sa pagtatrabaho. Bantayan mo na ng mga bata. Kasi baka mamaya lumaki yan.
ay hindi na natin siya mawibig. Pinatigil ko siya sa pagtatrabaho mga kapatid. 2012, not mistaken, 2012, pinatigil ko po siya na magtrabaho. Para mabantayan, maturuan mga kapatid sa loob ng tahanan. Kapagkat napakalaga yung oras po natin sa kanila. Huwag niyong ipagpalit mga kapatid ang oras sa pera. Amen? That is not a substitute. Amen? Hindi yan substitute mga kapatid. Punan mo yung pangangailangan nilang financial mga kapatid. Pero tingnan mo kapatid, kung yan ba'y financial, yan po ba'y mas lalong nagiging close kayo bilang pamilya? Okay? O mas lalo bang naging close as family? Precious moments are well reflected through quality time spent with each other, especially at meal time. Especially at meal time. Ang nangyari kasi mga kapatid sa tahanan, nagiging restaurant. Kung sino unang dumating, siya unang kumain. Amen? Sounds familiar? Kung sino unang dumating, siya ang unang kakain. Ay napakaganda mga kapatid, nag-aantayan sa pagkainan. Dapat alam ng oras ng kain, kapatid, pagkain-kain. Amen? Every member of the family must sit down and eat. Amen? And habang kakain ay nag-uusap, kinakausap ang mga anak. Okay? Church time and bedtime. Kaya mga maliliit pa mga anak namin, bago bedtime, naglalaro pa kami. May maliit pa si Abby, pinaggugulong-gulong ko yun. May mga video kami, gano'n. Pinapatalon-talon ko sa tinatapon ko sa tas, tapos scratch. Tuwang-tuwa naman si Kia. Tuwang-tuwa, sa papa. Okay? Before bedtime. Sabi ko nung first time ko kami nagkaroon ng sakyan, yung kulay yellow po doon. Yung first time ko namin karoon po niyan, 2010. Iba excited magkaroon ng sasakyan. Excited magkaroon ng sasakyan, kahit wala pang lisensya. Punta kami ng Manila, so. Wala pang lisensya, hindi pa marunong mag-drive. Papunta ng Manila, so. Punta kami ng Manila, so. Abay, nahuli ako. Walang lisensya. Ang meron lang ako, student's license. Okay? Buti naman, mga kapatid, medyo nalagay lang natin, man. Nadali lang ng 500 pesos. Buti lang 500 pesos. So, kinuha yung lisensya, kinuha yung papel ko, kaya nag-apply na naman ako ulit. Ganun talaga, wala, may pagkakamali pa ako. Excited! Okay? Tapos gagawin namin, gigising kami ng madaling araw kasi merong sasakyan. Gising mga bata! Eto, actually, baby pa ito nun Hanggang 1 year old, si Kian, 6 years old. Gising! Gising kami madaling araw. Mag-iikot lang po kami. Nasa Laguna kasi, may Laguna Lake. Okay? Matagal kami sa Laguna, 20 years kami sa Laguna Pero hindi namin napuntahan yung Laguna Lake. Sabi namin, meron daw maganda, puntahan sa Laguna Lake. May madaling araw, punta kami. Kasi may sasakyan Kami sa Google Map, hindi na lang kami sa may pambirang daanan, talaga namang andilim. Sabi ko, saan ba dito? Ay meron lumapit sa amin, saan kayo pupunta? Punta sana kami sa Tagbing Baybay. Ay walang daanan dito, doon po kayo sa kabila. Sabi niya. Kami natuloy. Ang gagawin na lang namin, may baon kaming termos, may kapi-kapi, tapos tabi na lang kami, tapos open. Ganun mga kapatid, habang mga bata, diyan sila naglalaro. Okay? Kaya nung nagkasasakyan kami mga kapatid, ay kahit anong pupunta kami, magkakasama sa loob ng sasakyan. Pupunta kami ng palengke, magkakasama po kami mga kapatid. Saan pa kami pupunta? Lahat mga kapatid, 4 kami nandyan. Si Abigail mga kapatid, naka-stroller pa yan. Yung sinasakay namin yung stroller. Okay? Magkakasama kami. Hanggang napunta kami dito, magkakasama kami. Amen? Pumiluwalay na nga lang si Kia. Okay? There must be affection in the home. Na-express ang pag-ibig ng mga magulang, ng mga anak. Sabi ko nga dito, May 10 ay Mother's Sunday. Dapat mga anak, kayo unang babati sa inyong mga mananay. Amen? Amen? Mapitasan mo man lang ng bulaklak ng ilang-ilang nanay mo dyan. At may bitin mo sa kanyang leeg. Sabi ng nanay mo, ano ako? Ano ako, santo? Okay? Greet your mother and thank her. Amen? Pasalamatan mo. Amen? Sa pag-aaral ka, maliit na bata ka, inalagaan ka. Hindi dapat ikaw yung kauna-una mong babati sa kanya. Happy Mother's Day. Naging losyang ang nanay mo, gawa mo
Amen? Tapos ngayon ay binabasta-basta, ginaganyan-ganyan mo na lang. Pag tawagin mo siya, Ermat na lang. Ano yun, basahan? Ermat! Basahan ba yun? Ang iba naman, yung tatay nila ginagawa namang termos. Erpat! Ano termos? Okay lang maging barkado natin ang mga magulang natin. Pero huwag naman nating sosobrahan. Para bagang wala na, nawawala na yung respeto. The respect is still there, mga kapatid. Amen? Tandaan niyo po, anumang uri magulang meron kayo, magulang niyo pa rin po yan. Tatay ko kasi unsaved, nanay ko kasi unsaved. Kahit anong uri magulang po yan. Respect him, respect her. Amen? Respectful mo siya. Okay? Respect mo siya. Respect mo siya. At ipanalangin mo sa Panginoon pag hindi po siya saved. Amen? Ipag-pray mo sa Diyos. And number 1, mga kapatid, a healthy home is a place of togetherness. And number 2, a healthy home is a place of trust. Ng pagtitiwala. Dapat mayroong pagtitiwala sa isa't isa. Letter A, trust among the parents is very important in a healthy home. Dapat may pagtitiwala sa isa't isa ang mga mag-asawa. Okay? A healthy home must be operated through faith. Ay pinagsama ng Diyos, mga kapatid, dapat huwag paghiwalayin ng tao. Amen? Both parents must trust each other. Okay? Hindi mayroong pagdududa sa isa't isa. Though not perfect, each spouse must learn to trust each other's decision and plan. Ay dapat ang asawang lalaki ang meron pong desisyon, mga kapatid. Amen? Pwede kayong magsama sa planning. Yung couple, yung mag-asawa, asawang lalaki, asawang babae. But the decision maker, mga kapatid, must be the man. Amen? Yung lalaki ang dapat gagawa ng desisyon. Pwede naman po mag-suggest yung asawang babae, but the decision must be the man. Amen? Parang walang lalaki dito. Amen? Hindi kayo pumapayag. Okay? Pag sinabi ng asawang lalaki, ako ang maghuhugas, di siya. Huwag ka nga mag-ialam. Amen? Diyan kayo mag-iba. Oo, mga kapatid. Tandaan po natin yan. May mga bagay. Tandaan po natin, kung merong hindi pinagkakaunawan, pag-usapan. Pag-usapan. Huwag palalain. Maliit na bagay, nagkahiwalay, mga kapatid. Gawa lamang ng hindi pagkaunawaan. Ng paghuhugas ng pinggan. Ikaw maghuhugas ng pinggan. Ikaw. Ako na lagi na. Ikaw na kasi. Hiwalay na tayo. Di hiwalay. Panawahan niyo po yung mga kapatid, amen? Amen! Anong dalawang kami nagtatrabaho? Dalawa kami nagtatrabaho, kapatid. Si Mrs. sabi ko sa inyo, kapatid, siya, mas mahirap trabaho niya kasi panggabi po siya. Panggabi po siya. 12 hours ang kanyang trabaho and most of the time, walang day off. Pag linggo, kapatid, may trabaho siya ng Saturday night. Darating siya sa bahay, mga kapatid, 8 o'clock na or 7:30 ng umaga. Kaya mga anak, ako lang mag-isa sa bahay. Andoon, kasama ko mga bata. Maliit pa yan si Abby, si Kian, makakulitan pa niya that time, 6 years old. Gigisingin ko sila ng maaga, mga kapatid. Gigisingin ko sila ng maaga, paliliguan yan, dalawa mga kapatid, para kainin. Maghahanda pa kami ng baon namin sa church. Okay? At inaantay ko, abang naantay po namin si Ma'am Dayan. Pagdating ni Ma'am Dayan, mga kapatid, walang tulog yan. Walang tulog po yan, mga kapatid. Mag-aayos lang ng kanyang katawan. Magbibihis lang po, mga kapatid. Diretso na po sa church, doon na po siya matutulog. Hindi ko lang po. Okay? We go together, mga kapatid, in the church. Because Sunday is not family time, it is church time. Amen? That's God's time. Yan ay panahon, oras para sa Panginoon na dapat tayo magkasama bilang isang pamilya, mga kapatid. Amen? Amen? Oo. Dumating ang oras, mga kapatid, may karamdaman po ako. Pero ayaw ko maging kadahilan yung mga kapatid. Para sa akin mga nagsabi ko, may sakit ako anak, dito mo na si Simba. No. We go to church. We go to church. May trangkaso ako, mga kapatid. Sabi ko, we go to church. We go to church. May time, mga kapatid, na talagang sama, pakiramdam ko, mga kapatid, parang gusto ko na humilata na lang doon sa igahan. Ay, doon sa may pew. Si doon, pew po doon. May sarap pa man din ako, lagi na ako. Ayaw ko kasi isipin ng mga bata, pwede umabsent pag may sakit. Anong ibig kong sabihin, kapatid? Anong ibig kong sabihin? Kung hindi ko naman ikakamatay, kapatid, tandaan niyo po yan, pupunta ako sa simbahan. Amen? Amen? Oo. Punta ako ng simbahan kasi may pamilya ako na nasunod sa akin. Until sa time si Kian, kapatid, lumaki na po siya, 8 years old. Natuto po siya magbiyahe. Kaya ng jeep, 8 years old. Patpating po yung si Kian, napakapayat po yun.
Nakita niyo naman, hanggang ngayon, kumangkad lang po siya, pero fight pa rin siya, di ba, Iman? Pero ang liit lang po niyan, mga kapatid. Naturuan ko po yan magbiyahe ng jeep kasi ang school niya, San Pedro, from Santa Rosa po kami. Inihahatid ko pa dati, ang trabaho ko pag ganun, siya naman po yung pag ganun. Kaya muna, inihahatid ko muna, tapos pabalik ako. Sabi ko, anak, matuto ko dapat magbiyahe. Pero binabantayan ko po siya, siyempre. Meron pa dati cellphone na binigay ko sa kanya, keypad. Kaya unlimited po yun. Di ba? 10 pesos, unlimited na nun eh. Isang linggo na yun eh. Okay? Pero sa yan, pag isasakay ko sa jeep, tinatawasan ko yung driver, kinuha ko plate number, tapos naka-on lang. Sabi ko, wag mong papatayin yung cellphone. Pag dumating ka ng school, o sabi mo, nasa school pa na. Tapos, yung cellphone ay ini-endorse dun sa guard, iniiwan sa guard kasi bawal. Isang araw, pinagbawal na talaga na makahawak ng cellphone. Okay? By faith. Kung meron kang teacher doon, sabihin mo, nakarating na doon. Siyempre, meron po mga tutol, kikriticize. Sabi ko, Panginoon, kayo po tumulong sa batang ito. At meron time, sabi ko nga po sa inyo na hindi kami nakakasimba. Kasi bakit? May trabaho kami noon. Nagtatrabaho ko ng hapon, misis ko may trabaho ng gabi. Hindi kami nakakasimba ng hapon. Mag-asawa. May time mga kapatid na may trabaho ko ng hapon. 1 o'clock hanggang 11 o'clock na po ang trabaho ko. Si Ma'am Dayan. Sabi ko, panggabi na naman po siya. Tutulang lang po siya kaunti. Ito, naiiwan na sa bahay kasi 2 years old pa lang po siya. 3 years old. 2 years old yan, magto 2 years old pa lang po siya. Yun, pinag-aalaga po namin. Pero si Kian, sabi ko sa kanya, dahil doon 5 o'clock, mapatid, ang simba ng hapon po doon 5 o'clock. Sabi ko sa kay Kian, anak, hindi ka sumisimba para sa amin. Sumisimba ka para sa Diyos. Mag-church ka na, kahit hindi kami makakasimba. Kasi hindi namin kakayanin, eh. May trabaho. Sisimba po yun, babalik ng church. Uuwi din, alas 8 ng gabi, sasabay na po sa mga members na pauwi ng Santa Rosa. Minsan nga, napapasobra po siya mga kapatid ng uwi. Napapasobra siya. Lumalagpas po siya doon sa kanto na dapat babaan niya kasi bakit nakakatulog. Sabi ko, anong ginagawa mo na? Naglalakad na lang po ako. Bakit na naglalakad? Sayang po yung pamasahe. Sayang po yung pamasahe. Pagdating, galing sa school, kapatid, babalik po doon. Meron kaming lagay ng bariya. Yung lahat ng mga naiwan sa bulsa na balik, doon sa may lagay ng bariya. May bisita kami, tita ni Ma'am Dayan, sabi niya, ibinabalik niya yung mga sukli ay upo. Nagpapalik siya ng sukli, opo. Kasi hindi nila alam ang halaga ng pera. Actually, mga kapatid. Ibabalik. Okay? Kaya isang bagay, mga kapatid. Erong tiwala. Both parents. Okay? One of the greatest example, mga kapatid, is the house of Joshua. Makikita po natin, mga kapatid, sa kanyang sinabi. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya napakalaga, mga kapatid. Alam niyo po ba? Kayong mga tatay na nandirito, you have all the authority. Matatay kayo, amen? Amen? Oo, you have all the authority sa inyong children, sa inyong pong mga anak. Tandaan niyo po yan. Okay? Kung napasunod niyo po sila, mga kapatid, sa mga bagay na hindi naman naayon para sa Panginoon, pasunodin niyo sila para sa Panginoon. Amen? Hindi po masisira buhay nila. Para sa Panginoon yan eh. Amen? But if you will allow them, mga kapatid, to depart away from God, they will surely, mga kapatid, perish. Sila'y mapapahamak. Saan mo sila papabayaan? Nung siya'y makahanap o pipilitin mo, mga kapatid, na siya'y mapayos? Amen? Mas maganda ng pilitin natin sila'y mapayos. Amen? Amen? Ayan po, mga testimony ni Kian na nandito na. Nandiyan pa tayo sa kabila. Na siya nagtetestify na hindi namin narinig, mga kapatid, doon kami sa San Pedro, hindi namin narinig. Ano mo sinasabi niya? Ano yung maliit na bata ko, elementary ko, di ko naunawaan, bakit kami nagsisimba? Masasunod lang ako kasi wala naman akong choice. Hindi ko naunawaan, nakaupo lang ako sa church, hindi ko naunawaan. Anong dahilan? Minsan ayaw ko, sabi niya. Pero wala akong choice. Salamat, wala siyang choice. Amen? Kasi kung wala siya, kung meron siyang choice, baka wala siya ngayon sa gawain ng Panginoon. Wala siya ngayon sa Bible School. Amen? Naunahin po, kapatid. Salamat, wala siyang choice. Okay? Kaya siya nagsasabi, mga kapatid, ngayon na-enjoy niya sa gawain ng Panginoon. Ngayon may bunga siya, mga kapatid, taga-Silibisi Las Piñas pa. At doon po kasi nakapagsimba. Pamilya, may 2 anak. Ngayon, nag-a-update lagi kay Kian. Pag pumunta sila ng San Pedro, yung 2 batang yung yaya kay Kian, nagpapasalamat. Kasi nawin po nila doon sa Festival Mall. At ngayon, nai-endorse po, nawin niya po doon sa Festival Mall. Ngayon, endorse po doon sa, noong January. Ngayon, anniversary po nila, ngayong araw po na ito, ay nagsabi si Pastor Melion, kausap namin kagabi si Kian, sabi ni Pastor Melion, nag-i-involve na daw po yung 2. Ay, yung pamilya.
Yung mga anak, mga maliliit, mga elementary pa. Amen? Amen! Kaya, makita po natin mga kapatid, distrust is one of the devil's tools to spread fear, doubt, and apprehensions amongst the couple. This will be healed through trust. Dapat may tiwala ang isa't isang mag-asawa. Amen? Amen! Nagbibihis lang yung babae, saan ka pupunta? Di ba? Amen? Nag-lipstick lang naman kaunti eh. Amen? Ano niyo po kapatid? Amen? May tiwala sa isa't isang mga kapatid. Amen? Okay? And then, trust towards the children. Trust towards the children is very important in a healthy home. Sa mga anak ay dapat meron din tayong tiwala sa kanila. Of course, mga kapatid, tandaan po natin, wala tayong tiwala sa Diablo. Amen? Pero, hindi sa anak tayo hindi nagtitiwala, sa Diablo tayo hindi nagtitiwala. Kasi bakit? Tuso ang Diablo eh. Kasi ang purpose ng Diablo, ang gawain ng Diablo, manira ng buhay. Manira ng buhay ng mga kabataan. Amen? Okay? Kaya huwag tayong magtiwala sa Diablo. Meron po mga kasangkapan ng Diablo. Isang pinakamabisang kasangkapan ng Diablo ngayon, kapatid, ay gadgets. Amen? Cellphone. Okay? Wi-Fi. Kaya mo yun, sa Wi-Fi na yan, mga kapatid, unlimited yan, and they can go where they want to go. Ngayon po ang aming panganay kapatid, si Kian, nagkaroon lang po siya ng cellphone nung siya grade 10. Grade 10 mga kapatid. Siya po ay nagkaroon ng cellphone. Kasi binilhan po ng aking biyanan. Amen? Sa mga biyanan po kasi mga kapatid, sila po ay mga, di po ba? Binilhan ng aking biyanan. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, gamitin naman sa pagpapalo at very responsible po sa paghawak ng cellphone. Very responsible po sa paghawak ng cellphone. Batang yun. May mga messages nga sa kanyang cellphone, di niya binabasa eh. Okay? Eh, lalo naman dito, nag-aaral po mga kapatid niya sa Katagaman. And si Abby, may cellphone na po siya mga kapatid, may gadget po siya, may tablet, di ba, may cellphone. Kasi online po siya eh. May online siya. Pero sabi ko, anak, aba, eh, dapat magkaroon ka lang ng boundary niya. Hindi ka namin bantay sa lahat ng pagkakataon. Okay? Ikakapahamak yan ang buhay mo. Maliit na gadget, pero pwedeng ipahamak ang buhay ng isang kabataan. Amen? Amen? Mga cellphone ng mga anak nyo, hindi nyo alam po ang password, may problema yan. Ano pong tinatago nila? Ang mga cellphone ng mga anak nyo, tandaan naman, ang password talaga encrypted. Kung talaga naman, ID, grabe, napuntan mo ng password, meron pang tab, meron pang words, meron pang... Di ba, may fingerprints pa siya. Ang fingerprints pa na ginamit, yung paa. Grabe. Yung paa talagang ginamit eh. Oo, ay talaga naman. Dapat open mga kapatid ang kanilang mga cellphone. Amen? Amen! Oo, hindi dahil hindi nagtitiwala, mga kapatid. Tiwala tayo sa kanya, sa kanila, pero hindi tayo tiwala sa Diablo. Amen? Seryoso ang Diablo manira ng buhay ng tao, mga kapatid, especially ng kabataan. Children should be taught to be responsible with their actions. Dapat responsable sila sa kanilang action. They should be trained and to be praised publicly and punished privately. Pag may ginawa naman tama ang inyong mga anak, and then praise them publicly. Amen? Amen? Praise them publicly. Okay? Purihin mo sila, mga kapatid. Oh, yan po yung anak ko. Bait-bait niyan. Wow. Huwag mo naman kukontrahin, nanay. Wala ka yan. Okay, nagkukontrahan naman sa harapan ng ibang tao. Amen? Pinuri na nga kinukontra naman ng isa. Okay? But, discipline them privately. Pero dapat naka-live stream. Discipline them privately. Okay? Disiplinahin natin mo sila, kapatid. Ilagay mo po ito, mga kapatid, sa kwarto. Amen? At disiplinahin po sila, mga kapatid. Amen? Okay? Children, harsh words and actions are demeaning to their spirits. Huwag natin po silang, i-look down. Okay? Ano sabihin naman mga, hindi ba? Dahil lang anak mo, repeater na ng 5 times. Ang bubo. Kanino ka ba nagmana? Sabi naman ng tatay, wala ka naman ako. Wala ka naman ako. Sabi ng tatay. Diba? Tanda po natin may kahinaan sila, mga kapatid. Amen? Yung sabi nga, may hina sa math umiiyak na sa math yan magpapaturo sa akin. Sabi po, pag-aralan mo yan, ikaw nag-aaral yan
Nag-graduate lang ako, tapos isasama-sama mo mga niya. Okay, pero sikapin kong turuan sa maabot ng aking isip. Iba na po yung curriculum po nila eh. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, anak. O mamaya, pagdating ng hapon, ano tapos mo? Upo, di kaya mo. Diba? Kayanin mo yan. Biyaya ng Panginoon, amen? They should be encouraged. Ito, mahalaga kapatid. Nakukuha niyo ba ba? Children, number 3. Children should be given an opportunity to excel for the Savior. Ang mga anak po natin ay bigyan po natin ng opportunity na sila ay mag-excel para sa ating tagapagligtas. They are excelling in the home, they are excelling in the what do you call that, in the school. Nag-excel po sila sa school. How about in the church? Payagan natin sila kapatid, huwag natin silang pigilan, amen? Amen! Kaya natin silang pigilan. Kaya maganda nga, samahan natin kapatid amen? Salamat sa Panginoon, mga ginagamit natin ito, mga kabataan po natin sa biyaya po ng Diyos. Sabi ko, mahirap talagang iwin ng mga kabataan kasi marami na po silang mga kakuntsaba sa sanlibutan Mahirap na nilang iwanan ng mga kakuntsaba nila sa sanlibutan. Mahirap, pero hindi imposible, amen? Pero lahat ng mga nagtagal natin ng mga young people dito, nagsimula sila sa children's department. Ano grade ka? Ano nandito ka? Grade 4? Grade 4? Ha? Grade 4? Oo nga. Grade 4, grade 3? Grade 4. Ito lang ang dalawa, hindi na duman sa, kasi grade 7 na po sila. Si Kurt saka si Joshua. Pero dumaan po sila sa BBBS. Okay? Mga grade schooler, mga kapatid, nandyan po sila. Ito, anong grade mo? Grade 5 ka na noon? O grade 5. Eh, anong grade mo na ngayon? Grade 5. Repeater, ito pala siya repeater. Ito pala yung repeater O grade 9 na po siya. Kaya sa biyaya ng Panginoon. Ikaw, Kayla, anong grade mo nung... O anong grade mo na ngayon? Mag-grade 8 ka na, diba? Okay naman yan, no? Simula sila, the grade schooler ng mga kapatid. Nandyan po sila. Ikaw, anong grade mo, Lisel? Nandito ka? Grade 5 din. Ngayon, grade 3 ka na. Bumalik. Bumalik makita ba yung nanggaling po sila children's department sapagkat sila ay na-investa ng salita ng Diyos. By the grace of God, nandito pa rin sila. Amen? Ito nga si Angelique matagal na nawala Pero at least nakabalik. Amen? Pag mawawala pa ito, ewan ko na lang. Kaya nakabalik sa biyaya po ng Diyos. Mga bata natin nandiyan, mabatid, they're precious. Huwag niyong pigilan mga anak niyo po ipadalhin, mabatid sa Sunday School, amen? Sabi siya kaya, pinayagan ko mga kapatid, maging sa children's department, sila kakanta sa ating choir Because we are wanting them to accept, pero nagreklamo yung teacher ko nila. Nagreklamo po yung teacher nila sa Sunday School, sabi niya, Pa, kasi yung mga bata, pag kakanta kasi lesson namin yun, pwede bang hapon na lang sila kumanta? Sabi ko, yes boss. Oo ka naman. Kasi lesson time nila yun Kaya kakanta lang sila ng hapon. Ang hapon. Ewan ko ngayon kung papayagan. Kasi syempre, siya yung teacher doon mga batid. Amen? Kasi dapat huwag namang ma-miss mga batid yung kanilang pag-aaral ng kanilang Sunday School. Amen? Kasi bakit? Mahalaga po yan sa kanila. Amen? Nagaya din ng mga ito, nandiri puti sila. Mga kaya sapagkat we want them to excel for the Savior. Yung mga nag-aawit natin dito, mga kapatid, meron tayong BYF, mga kapatid, Baptist Youth Fundamentalists for our young people and juniors, and they are here at 1:30 to 2:30, at sila po ang mga kapatid, ang pinapayagan po natin mag-service of their own. Meron pong song leader. Mamaya po mga kapatid, meron pong practice Sunday School teaching mula sa mga kababaihan. At meron tayong practice preaching mga kapatid mula sa mga kalalagyan natin sa mga boys, high school boys. Amen? Habang kailangan po nilang matuto ng mga bagay na spiritual. Amen? At hindi man sila tanggalin na pinakamagaling mga kapatid sa kanilang paaralan. Dahil isang araw, meron pa din tanghalin sila ng ating Panginoon na well done, thou good and faithful servant. Amen. Let's give them an opportunity mga kapatid to excel. At least lang pigil. Pero ito isang bagay lang din naman mga kapatid. Amen? Kung kayong mga anak, tamad din naman talaga kayo sa mga bahay-bahay. Wala talaga. Sino ba magulang na papayagan din naman kayo? Patamad-tamad ka. Pero kung ikay masipag sa bahay, mga magulang, mga anak, mga sisipag, tapos gusto niyang mag-involve at pipigilan niyo pa.
may pananagutan talaga kayo. Alam po, isang doon sa San Pedro may nawin. Dati siyang drug addict. Pero nawin po siya sa biyaya ng Panginoon. Kabataan na lalaki. Nawin po siya, nakapag-church. At nag-involve sa gawain, nag-involve sa mga youth services, umattend ng NBYC, National Baptist Youth Conference. At nag-forward. Sama na siya ng mga soul winning, linggo ng umaga, linggo ng hapon, nasa church na po siya, prayer meeting, nandun na siya, sa soul winning, nandun na siya, na-enjoy na niya yung buhay kristyano niya, mga kapatid. Tapos isang araw, mga kapatid, dumating ng NBYC na forward. Sabi niya, tinawag siya ng Panginoon para mag-full time. Nagpaalam sa mga magulang. Sabi niya, natawag ko ng Panginoon mag-full time sa gawain ng Diyos. Gusto ko ng buhay. Hindi siya pinayagan ng mga magulang. Hindi siya pinayagan. Na-discourage yung bata. Alam niyo po, bumalik sa kanyang bisyo. At yung mga magulang, tinawag po yung dating area leader, puntaan niyo nga po yung anak ko. Papariwara na naman siya. Bumabalik na naman siya sa kasi bakit? Kasalanan mo eh. Nung time na gusto na niya talaga na mag full time at convicted na siya, na tuloy-tuloy sa Panginoon, tinigilan mo. Ngayon, napariwara siya. Naman niyo po yung kapatid. Amen. Yung mga anak natin, payagan natin, especially mga young people. Ngayon tayo, meron tayong youth camp. Meron tayong mga youth camp, mga kapatid. Ang anak po niyo, payagan po ninyo. Kung ayaw po nila, encourage po ninyo. Amen. Amen. Encourage niyo po sila. Okay? Na sila dito po, mga kapatid. At ang mga makakasama nila, mga kapatid, mga Kristiyano. Amen. Hindi sila tuturuan manigarilyo dito. Hindi sila tuturuan mga bay, duminom ng alak. Tuturuan po sila maglalati sa Diyos. Amen! Payagan natin sila. Meron tayong sa Bayang Bigkas, nagpapractice mga kabataan natin, at mga juniors. Nung kahapon, nung Friday, sa anak ni ng Pentecostes, Jaden sa si Jaden, bagong bagong ligo. Amen? Ganyan dyan, ang practice sa kaya si Johanny. Ay Friday, nandito sila maghapon. Kasi practice sila, nagdire-diretso maghapon ng Friday. Kahapon, maghapon ulit. Inihatid namin, hapon na yata, gabi na yata may hatid namin kagabi. Nandito lang sila kasi diretso yung practice. Diretso po mga kapatid yung gawain po dito. Hatid namin sa kanila. Sabihin kami sa kanila. Sige ha. Wag mo na kami. Itong binaba na namin doon sa tapat ng bahay nila. Hindi mo na kami aalis ha, kasi baka palalayasin na kayo ha. Okay? Kung palalayasin na, sige, punta lang kayo. Nandun na kayo sa church. Sabi namin sa dalawang bata. Kasi hanggang alas 6 na sila dito maghapon. Sabi ko, bukas maghapon na naman kayo. Mas maganda mga kapatid, babad sila sa church. Amen? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Kami naniwala, masisipag naman yung mga batang yan. Kasi sila na naiwan sa bahay. Okay? Lalo pa pag si Brother Jackie, amen? Yung isang panganay, okay? Na magpapagamit din talaga sa Panginoon. Amen? Amen. Grade. Magi-grade 4 ba si Johanny? Kung magi-grade 4 pa lang yun, tapos yung isa magi-grade 6. Pero andyan po sila, mga kapatid, na gustong matuto. Sabi ko, pagkit. Talaga, maglalaan ka ng oras sa kanila. I'm really excited, mga kapatid, to teach the children. Amen? So much the young people. Magkakaroon po tayo ng youth camp. Sabi ko, mga parents, hindi natin matatapos nito, kapatid. Tuloy na natin next week. Okay? Parents, mga batid, sa ating tahanan ay dapat nadidevelop po yung pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa loob ng tahanan. Amen? Upang sa kanilang paglabas, ang ating pong mga anak, ready po silang haharap, mga kapatid, sa hamon ng sanlibutan. Kaya huwag natin i-miss at i-neglect ang church. Huwag natin i-miss o neglect ang church, mga kapatid. We must let our family come to the church, our children come to the church. Amen? Amen? Kaya sabi ko nga pumuputid, sabi nga ng Bible, compel them to come Amen? Nasa Bible yun compel them to come. Kung pipilitin natin sila, pilitin na natin sila para sa kayusan, kapatid. Amen? Hindi yung isang araw, pipilitin natin sila kasi sira na buhay nila. Ang habang ngayon, kapatid, may pag-asa pa. Pilitin natin para sa kayusan, kapatid. Sa Panginoon. Amen? Sabi ko, hindi natin matatapos po ito. Ituloy po natin sa next week kung nandirito pa tayo. Amen? Amen? Sa biyaya po ng Diyos. At meron po tayong baptism po this morning. Tayo po magsitayo.
tayo po ay manalangin. Let's all pray. Tayo po ay magsilayo. Nagilang Diyos, salamat po sa aming lesson ngayong umaga, bagamat hindi po namin natapos. Pero salamat po, Panginoon, sa mga prinsipyo na inyo pong mga salita. Tunay nga po namin po may sa buhay sa aming pong pamilya. This is our private testimony, O God, in our home, as a family man, as a family woman, and our children, at mga kabataan po pa nandirito. Magamat wala pang kanilang mga magulang, ano kayo pong siya mabigay patuloy ng conviction sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdesisyon na susunod sa tubig bautismo ngayong umaga po, Panginoon. Pagpalain niyo po sila po, Panginoon, Lord, sa kanilang pagsunod po siya. Salamat po sa imbiyaya. Bless you pong morning service. Sa pangalan Panginoon Jesus. Amen. Ulit po tayo. 10 minutes break po tayo. Amen. At i-witness po natin ang ating pong baptism this morning.